Naiintindihan ko ang ibig niyong sabihin at huwag kayong mag-alala, pag-iisipan kong mabuti. Pero ngayon, hayaan niyo akong gawin ang gusto ko. Matutuloy ang kasal namin ni Teresa at matutuwa ako kung makakapunta kayo. Wika ni Warren bago nilisan ang silid na iyon. Ayaw niya nang makinig pa sa mga reklamo at hinaing ng kanyang ina. Napahawak na lamang si Sylvia sa kanyang dibdib habang ang mister niyang si Bernard ay patuloy lamang sa panonood ng TV. Bernard, pwede bang patayin mo muna yan? Nakikiusap ako sa'yo. Kausapin mo naman ang anak mo. Kinikilabutan ako sa mga nangyayari. Kahit naman ako ay kinikilabutan rin. Pero wala tayong magagawa. Sinubukan ko na siyang kausapin pero kung ano ang sinabi niya sa'yo ay yun din ang naging sagot niya sa akin. Ganun na lang ba yun? Pakakasalan niyang isang probinsyana? Sylvia, ganun talaga. Dapat tanggapin natin kung yun ang ikaliligaya ni Warren. Bernard naman, anong ibig mong sabihin? Tatanggapin na lang natin at tatawagin ang babaeng yun bilang manugang? Halos pasigaw na wika ni Sylvia kahit na katabi niya lamang ang kausap. Sa totoo lang ay tutol din si Bernard sa naging desisyon ng kanilang anak na pakasalan ng isang probinsyana na walang pamilya o kahit na anong yaman. Ang alam lang nila ay pinalaki ito ng lola sa probinsya. Samantalang si Warren nag-aral sa prestihiyosong universidad at lumaki sa may kayang pamilya. Nagsikap ang kanyang mga magulang upang maibigay ang lahat sa kanya. At ngayon, hindi na lamang basta isang binata si Warren, kung hindi isang negosyante. Kung tutuusin ay kayang-kaya niyang humanap ng babae na kapareho niya ng estado sa buhay. Pero hindi ganoon ang nangyari. Salot talaga yung Teresa na yan. Naiinis na bulong ni Sylvia sa sarili habang patuloy sa pag-iyak. Sylvia, tama na yan. Huwag kang mag-alala. Hayaan mo at kakausapin ko ulit ang anak natin. Pero kung ikasal sila, tandaan mo, mayroon namang annulment. Bernard, ano bang sinasabi mo? Sa tingin mo ba ganun kadali ang makipaghiwalay? Paano kung may anak na sila bago pa mangyari yon? Kawawa naman ang magiging mga apo natin. Tsaka masisira ang reputasyon ni Warren. Sylvia, iba na ang panahon ngayon. Iba na ang nagagawa ng pera. Yung mga kabit nga, mas matapang at mas palaban kaysa sa tunay na asawa. Isa pa, pareho na rin ang karapatan ng tunay na anak at anak sa labas. Kahit mag-asawa pa si Warren ng ilang beses ay okay lang yun. Kaya huwag ka nang umiyak. Bernard, siguro okay sa'yo na masira ang reputasyon ni Warren. Pero sigurado ka bang kakayanin niyang masira ang kanilang kasal? O papayag ba siyang makipaghiwalay sa babaeng yon? Sylvia, tumigil ka na. Walang magagawa ang pagiging emosyonal mo sa harap ko. Kumalma ka muna. Pero Bernard, paano kung pinayperahan lamang siya ng babaeng yon? Himutok pa ni Sylvia. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko si Warren. Ako na ang bahalang magmulat sa kanya sa tunay na realidad ng buhay. Paniniguro pa ni Bernard. Sa kanyang edad ay marami na siyang pinagdaanan. Nakagawa na rin siya ng mga maling desisyon sa buhay, lalo na noong kabataan niya. Gusto niyang sabihin kay Warren na minsan kung sino pa itong inosente at inaakala mong maamong tupa ay siya pala itong magpapahamak sa'yo. Matapos magkasagutan ay agad nagkulong sa kwarto si Warren. Una pa lang ay alam niyang tutol na ang kanyang mga magulang pero hindi niya akalain na magiging ganito kahirap ang sitwasyon. Naisip niya tuloy na sana pala nagpakasal na muna sila ni Teresa bago niya ito ipinakilala sa kanyang mga magulang. O kaya naman kapag buntis na ito at malapit nang isilang ang sanggol. Baka sakaling naging maganda pa ang pagtanggap at pakikitungo ng mga ito sa babae na kanyang minamahal. Wala namang masama roon dahil mayroon na siyang sariling pera, bahay at sasakyan. Nasa tamang edad na rin para lumagay sa tahimik at bumuo ng sariling pamilya. Alam niyang ulila na sa magulang si Teresa. Lumaki ito sa probinsya kasama ang kanyang lola. Pero para kay Warren, nakaka-inspire ang ganitong karanasan. Noong makipagsapalaran si Teresa sa syudad ay wala itong kakilala o anumang koneksyon. Nakapagtapos naman siya ng pag-aaral, maganda at magalang.
Magaling makisama at higit sa lahat ay totoo sa sarili. Hindi siya nagpanggap na mayaman o sosyal katulad ng ibang babae. Mas gusto niyang mamuhay ng simple at tahimik. Oo nga't wala siyang pera noon, pero ngayon ay iba na. Mayroon na siyang maayos na kita at stable na rin sa trabaho. Mahal nila ang isa't isa, pero sa kabila noon ay hindi nila maiwasang malungkot dahil hindi mangyayari ang pinapangarap nilang kasal. Lalo na't tutol ang mga magulang ni Warren. Noong minsang maghapunan sila ay sinikap naman ng mga magulang ni Warren na i-welcome sa pamilya si Teresa. Pero paminsan-minsan, hindi maiwasan na mainsulto ang dalaga, lalo na sa tuwing mababanggit ni Sylvia ang estado ng buhay ng mga naging ex-girlfriend ni Warren na dapat sana ay hindi na pinag-uusapan. Hindi talaga ako gusto ng mga magulang mo, Warren. Teresa, wag mo silang intindihin. Ako naman ang pakakasalan mo at hindi sila. Kailangan kita dahil mahal kita ng buong puso. Alam ko naman yon, pero papaano kung mag-away kayo ng dahil sa akin? Magulang mo pa rin sila at siguradong kapag ipinagtanggol mo ako ay lalo lamang silang magagalit. Sasabihin nila na sinusulsulan kita. Warren, pwede kang mag-asawa ng kahit ilang beses. Pwede kang pumili ng ibang babae. Pero ang mga magulang ay iisa lang sa mundo. Teresa, wag mong isipin yon. Hindi ako makikipag-away sa kahit na kanino. At saka ano bang nakikita mong dahilan para hindi ka nila magustuhan? Kahit ano pang sabihin nila, nandito lang ako palagi sa tabi mo. Hinding-hindi kita iiwan. Isa pa, ikaw lang ang gusto kong mapangasawa. Tunay ang pagmamahal ni Warren kay Teresa. Handa siyang layuan ng sariling magulang, makasama lamang ang babaeng minamahal. Isa pa ay hindi naman siya matitiis ng mga ito dahil siya lamang ang kaisa-isang anak. Sa gitna ng pagmumuni-muni ay bigla niyang narinig ang katok sa pinto. Pumasok si Bernard bago mahinahong nagsalita. Kumalma ka na ba, Warren? Tanong nito. Papa, okay lang ako. Mukhang nag-aalala kayo ni Mama sa wala. Nasa edad na ako at alam ko nang ginagawa ko. Kung gano'n naman pala ay bakit kailangan mong pagtaasan ng boses ang mama mo? Umiiyak pa rin siya hanggang ngayon. Alam mo namang mayroon siyang hypertension. Papa, bakit naman siya iiyak? Ano bang ginawa kong masama? Maayos at disente naman ang babaeng pakakasalan ko. Hindi naman siya magnanakaw. Hindi lasinggera, walang bisyo, dalaga at walang anak. Tsaka halos magkaedad lang naman kami. Anak, kung pagmamasdan si Teresa ay mukha naman siyang okay. Pero hindi natin alam kung ano talagang iniisip o pinaplano niya. Ang tunay niyang ugali o intensyon ay hindi natin alam. Ilang buwan pa lang kayong magkakilala. Alam kong nakikita mo siya bilang isang anghel na ibinigay sa iyo ng Diyos. 23 taong gulang pa lamang si Teresa. Iba ang buhay na kanyang kinagisnan. Sa tingin mo, paano niya narating ang lahat ng mayroon siya ngayon? Sigurado ka bang walang ibang tumulong sa kanya? Malamang may mga tao siyang nilapitan at baka hindi mo lang alam. Kapag naikasal na kayo, hindi ka na pupunta rito. Baka minsan na lang tayo magkita at karapatan mo naman yon dahil alam naming iba na ang priority mo. Pero gusto ko lang malaman mo na noong kabataan ko, marami rin akong pinagdaanan, lalo na sa mga babae. Mayroong sakim na kahit ibinigay mo na ang lahat ay kulang at kulang. May babaeng sisirain ang buhay mo. Pero Papa, hindi ganyan si Teresa. Alam ko anak, pero bilang isang magulang ay gusto kong paalalahanan ka na mas maging maingat. Subukan mo siyang obserbahan lalo na kung hindi kayo magkasama. Wala namang masama doon lalo na't ikakasal na kayo. Mabuti na yung sigurado ka nang sa gayon ay wala kang pagsisihan sa huli. Hindi naman biro ang kasal. Iyon ang pangako sa isa't isa na magsama kayo sa hirap at ginhawa habang kayo ay nabubuhay. Papa, nagmamahalan kami at may tiwala ako sa kanya. Alam namin ang lahat sa isa't isa. Warren, sa edad kong ito, marami na akong pinagdaanan. Bilang isang magulang ay gusto kong maging masaya ka sa buhay na iyong tatahakin at wala namang mawawala kung mas kikilalanin mo siya bago ang kasal.
Matapos noon ay tinapik ni Bernard ang balikat ng anak bago umalis. Ilang oras na ang lumipas ay nag-iisip pa rin si Warren. Mahal niya si Teresa at mayroon siyang tiwala rito, pero may punto naman ang kanyang ama. Marami na itong pinagdaanan sa buhay. Maging ang ilan sa kanyang mga kaibigan ay nagsipag-asawa na, pero nauwi rin sa hiwalayan. Tulad na lamang ni Harry, maganda at mabait ang napangasawa, pero nang maikasal ay lumabas ang tunay na kulay ng babae. Pera lamang pala ang habol nito para masustentuhan ang mag-amang nasa probinsya. Ganoon na rin ang nangyari kay Billy. Nagpakasal ito sa babaeng maganda, matalino at nagtatrabaho sa malaking kumpanya. Pero yun pala, marami na siyang sinira na pamilya. Naging kabit ito ng ilang politiko at negosyante. At isa na roon si Billy, na ngayon ay halos mabaliw sa kaiisip kung papaano siya hinuthutan ng babaeng yon. Kahit wala itong kahirap-hirap ay makakatanggap siya ng malaking halaga kapag natuloy ang kanilang hiwalayan. Ano ba tong iniisip ko? May tiwala ako kay Teresa. Alam kong hindi niya magagawa ang ganoon. Inosente siya at mabait. At higit sa lahat ay mahal niya ako. Gagawa ako ng paraan upang mapatunayan sa mga magulang ko na siya ang karapat-dapat na babae para sa akin. At mali ang inaakala nila. Hindi ko siya susubukan, kundi iyon ang magiging patunay na wala siyang itinatago o ginagawang masama. At sana, kapag nangyari yon ay matanggap na siya ng mga magulang ko. Napagpasyahang gawin ni Warren ang isang bagay nang hindi nakakasakit ng sinuman. Kinabukasan, nagkita sila ni Teresa. Isang linggo na lamang at ikakasal na sila. Pero trabaho pa rin ang inaatupag nito. Nabanggit ni Teresa na kailangan niyang makipagkita sa mga kliyente bago ang kasal, nang sa gayon ay wala nang istorbo pa kapag nag-leave siya sa trabaho para sa honeymoon. Nag-provide naman ng sasakyan ng driver at kumpanya, pero namatay raw ang asawa ng driver, kaya nagpaalam ito na hindi muna makakapasok, kaya wala siyang magawa kung hindi mag-taxi na lang. Pero 'di ba, may driver's license ka naman? Oo, meron dahil naturuan ako ng aking tiyuhin na magmaneho. Ang kaso, wala naman akong kotse. Alam ni Warren na hindi ito nagpaparinig sa kanya. Sa totoo lang, sa simula pa lamang ng kanilang relasyon ay lagi nang tumatanggi si Teresa na tanggapin ang mga mamahaling regalo. Tulad na lamang ng diamond na kwintas at hikaw na ibinigay niya rito noon. Hindi iyon tinanggap ni Teresa dahil para sa kanya ay masyado iyong mahal. Mas okay na sa kanya ang kumain sa labas o makatanggap ng tsokolate at bulaklak. Oh, dahil may lisensya ka naman, ikaw muna ang mag-drive nitong kotse ko pansamantala. Magiging komportable ka at hawak mo pa ang oras mo. May tiwala ka ba talaga na kaya kong imaneho yan, Warren? Di ka ba natatakot na baka magasgasan ko yung kotse mo? Okay lang magasgasan ang kotse, wag lang ang driver. Tsaka mas natatakot ako kung ang masakyan mo na taxi ay may pagkamanyak ang driver at dalhin ka sa kung saan. Pumayag naman si Teresa. Kinabukasan, siya ang nagmaneho ng kotse ni Warren at wala siyang kaalam-alam na naka-install pala roon ang hidden camera, kung saan namomonitor ni Warren ang kuha noon gamit ang kanyang cellphone. Ayon kay Warren, ginawa niya iyon dahil nag-aalala siya kay Teresa. Isa pa ay magiging patunay iyon na talagang tapat ito at walang itinatago sa kanya, tulad ng hinala ng kanyang mga magulang. Sa unang araw ay wala namang nangyari. Walang isinakay si Teresa sa kotse at paminsan-minsan ay may kausap ito sa cellphone ng mga kliyente. Nahiya tuloy si Warren sa kanyang ginawa. Balak niyang tanggalin ang hidden camera sa mga susunod na araw at kasabay noon, hihingi siya ng tawad kay Teresa. O kaya naman, ililihim niya na lamang ang tungkol doon habang buhay. Ngunit kinabukasan, may nakita si Warren na hindi niya nagustuhan. Wala ngang isinakay si Teresa sa kotse nito, pero ang tinatahak nitong daan ay patungo sa malayong lugar at hindi na related pa sa trabaho. Huminto ang kotse sa tapat ng dating bahay ni Teresa at mula roon ay lumabas ang isang lalaki na hindi naman mukhang kabit nito. May edad na ang lalaki at luma na ang suot na damit.
Pero sa kabila noon ay may ngiti sa mukha ni Teresa. Mahigpit niya itong sinalubong ng yakap. Kung pagmamasdan ang dalawa ay mukhang siya ang tatay ni Teresa. Pero iniisip naman ni Warren na imposibleng mangyari iyon dahil wala na itong tatay. Siguro ay malayong kamag-anak, pero ang ipinagtataka niya ay bakit ganoon na lamang ang ngiti sa mukha ni Teresa. Parang naluluha pa ito sa sobrang saya. Wala nang inaksayang oras si Warren. Agad siyang nagtungo sa kinaroroonan ni Teresa. Mas gusto niyang makita ng personal ang lahat kaysa paniwalaan ang kuha ng hidden camera. Ni hindi niya alam kung ano ang pinag-uusapan ng mga ito. Pagdating sa bahay ni Teresa ay hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Bumaba siya ng kotse at marahang pumasok sa loob. Doon, naabutan niya ang mga ito na magkahawak ng kamay. Halatang katatapos lamang umiyak ni Teresa. Nagulat pa nga ito nang makita si Warren at hindi niya alam kung papaano ipapaliwanag ang lahat. Warren, siya nga palang tatay ko, si June. At tatay, siya naman ang aking mapapangasawa, si Warren. 'Di ba, sabi mo sa akin, wala ka ng tatay? Warren, pwede bang maupo ka muna? Sinundan mo pala ako. Ano bang gusto mong malaman? Anak, natural lamang magselos ang mapapangasawa mo dahil mahal ka niya. Kumalma muna kayo. Warren, tama ka. Hindi ako naging ama kay Teresa katulad ng iba. Nakulong ako bago pa siya maipanganak. Maraming taon na rin ang nakakaraan mula nang mabilanggo ako at naiintindihan kong nahihiya si Teresa na ipaalam sa ibang tao ang tungkol sa akin. Ngayong araw lamang ako nakalabas ng bilangguan. Mas maaga kaysa sa inaasahan. Narito ang mga dokumento na nagpapatunay na ngayon lang kami nagkita. At si Teresa, kahit nahihiya siya ay hindi niya naman maatim na pabayaan ako. Tama kayo tay, hindi ko kayo pababayaan. Warren, husgahan mo ako hanggat gusto mo. Totoong namatay ang aking ina at late ko na rin nalaman kung sino talagang tatay ko. Si Tatay June, hindi siya magiging sagabal sa ating relasyon pero hindi ko siya magagawang pabayaan. Gusto ko siyang tulungan na makapamuhay ng maayos at normal katulad ng dati. Pasensya ka na Teresa, hindi ko rin alam kung bakit nagawa kitang sundan pero hindi ko rin maintindihan kung bakit mo ito kailangang itago sa akin. Gayunpaman, hindi nagbabago ang pagmamahal ko para sa'yo. Handa akong tanggapin ang mga taong mahal mo, lalo na't magiging mag-asawa na tayo. Tatay June, gusto ko po kayong imbitahan sa aming kasal. 2 araw na lang po. Nauunawaan kong sa ngayon ay wala pa kayong pera. Pero huwag kayong mag-alala. Bibigyan ko po kayo ng pambili para may susuotin kayo sa kasal para maging komportable kayo. Kung wala kayong oras na bumili ay pwede ko kayong pahiramin. Total, halos magkasing tangkad lang tayo. Salamat Warren pero huwag mo nang alalahanin si tatay. Ako na ang bahala sa kanya. Warren, pupunta ako sa kasal ninyo. Huwag kang mag-alala, nakasuporta ako sa inyo. Tsaka sa reception na lang ako pupunta para siguradong naikasal na kayo. Tsaka sa isang tabi na lang ako para hindi na makihalubilo sa mga bisita. Nabanggit sa akin ni Teresa ang tungkol sa iyong mga magulang. Kaya naisip kong wag na lang magpakilala sa kanila. Nako, siguradong matutuwa sila kapag nakita kayo. Nakangiting wika ni Warren. Kahit ang totoo ay hindi niya sigurado kung ano talaga ang magiging reaksyon ng kanyang ama't ina sa araw na iyon. Alam ni Teresa na hindi iyon magugustuhan ng mga magulang ni Warren. Pero ano bang magagawa niya? Hindi naman sila pwedeng ikasal nang wala ang mga magulang nito. Alam niyang hindi lang siya ang nakakaranas ng ganoon. Maraming manugang ang hindi gusto o kaaway pa nga ng kanilang biyanan. Pero ang hiling niya, sana naman ay hindi sirain ng mga ito ang kanilang kasal. Kung wala silang sasabihin na hindi maganda ay mas mabuti pang umalis na lamang sila kaagad. At para naman sa kanyang tatay June, nasisiguro niyang hindi ito gagawa ng anumang gulo na magdudulot ng kanyang kahihiyan. Sa araw ng kasal, maayos naman ang pakikitungo ni Bernard at Sylvia sa lahat. Hindi man sila ang pinakamasaya, pero hindi rin sila nagpakita ng anumang kalungkutan sa harap ng bagong mag-asawa. Mama, Papa,
Hindi lang kami 3 araw o 3 taon magsasama. Magiging masaya kami habang buhay. Kaya sana, mahalin at ituring nyo na parang tunay na anak si Teresa. Siguradong kung bibigyan nyo siya ng pagkakataon ay magugustuhan nyo rin siya. Wala naman kaming choice at huwag kang mag-alala. Hindi ko rin sisirain ang honeymoon ninyo. Wika ni Sylvia. Anak, huwag kang mag-alala. Wala naman kaming iniisip o gagawin na masama sa inyong mag-asawa. Nakangiting wika naman ni Bernard. Pagdating sa reception ay agad hinanap ni Teresa ang kanyang ama pero hindi niya ito nakita. Sakto lamang ang laki ng silid na iyon para sa mga bisita. May mga bakanting upuan pa sa unahan pero iniisip niya na mas pipiliin ng kanyang tatay June na maupo sa dulong bahagi. Nang dumating si June ay naluluhang pinagmasdan niya si Teresa mula sa malayo. Gusto niya sanang batiin ang bagong kasal. Ngunit nang makita niya ang mga magulang ni Warren ay napakuyom ang kanyang palad. Kilala niya ang mga ito at hindi lang basta kilala. Dahil ito ang mga tao na naging dahilan ng kanyang pagkakakulong. Inosente siya pero walang pera at wala ring kakayahan na ipagtanggol ang sarili noon. Dahil kasal iyon ni Teresa, kaya naisip niyang pakalmahin ang sarili bilang respeto na rin kay Warren. Total, hindi niya naman kasalanan ang kasalanan ng kanyang mga magulang. Naupo siya sa dulong bahagi ng silid pero hindi niya magawang maging masaya. Lalo na't sariwa pa sa kanyang alaala ang mga nangyari 25 taon na ang nakakaraan. Bagong kasal lamang siya noon at nagtatrabaho bilang driver sa isang malaking kumpanya. Maayos ang sweldo at masaya naman si June sa kanyang trabaho. Mabait ang kanyang boss, ngunit isang araw natagpuan itong wala ng buhay sa loob ng sasakyan. Mabait ang kanyang boss, ngunit isang araw ay natagpuan itong walang buhay sa loob ng sariling sasakyan. Si June ang unang nakakita sa kanya. Siya ang humingi ng tulong at tumawag sa ambulansya. Pero sa huli ay siya ang naging number 1 suspect. Wala namang ebidensya na magpapatunay na siya nga ang salarin. Pero sa kalagitnaan ng investigasyon, ang asawa ng kanyang boss ay nagbigay ng testimonya na wala namang katotohanan. Umiiyak pa ito habang inaakusahan ang driver. Ilang beses na daw nagtapat ng damdamin sa kanya si June. Sinabi niya ito sa kanyang asawa na naging dahilan ng pagtatalo ni June at ng among lalaki. Kinumpirma naman ito ng malapit na kaibigan ng amo ni June. Dahil roon ay nasentensyahan si June na makulong ng 15 taon. Ang kaisa-isang naniwala na walang kasalanan si June ay ang kanyang asawa. Kahit nasa loob ng piitan ay lagi itong sumusulat at bumibisita kapag may pagkakataon. Salamat na lamang at ipinanganak si Teresa. Ito ang nagpatibay sa kanilang relasyon bilang mag-asawa. Subalit kahit alam niyang inosente si June ay wala naman siyang magawa upang makalaya ito. Isang beses, nang bumisita ang nanay ni Teresa ay lumuluhan itong ibinalita na ang dating asawa ng napatay na boss ay nagpakasal sa lalaking tumistigo laban kay June. Kung sana lamang ay makakakuha sila ng magaling na abogado upang mapatunayan na inosente si June ay baka makalaya pa ito. Pero wala naman silang pera. Noong 5 taong gulang pa lamang si Teresa ay pumanaw ang kanyang ina at mula noon ang lola niya na ang nag-aruga sa kanya. Nang makalaya si June sa bilangguan ay agad niyang hinanap si Teresa. Gusto niyang makapagsimula ng bagong buhay pero papaano siya makakahanap ng maayos na trabaho kung mayroon siyang record, lalo na kapag nakita ng mag-i-interview ang dahilan ng kanyang pagkakabilanggo ay siguradong tatanggihan siya nito. Dahil sa kagustuhan na matulungan si Teresa, lalo na nang pumanaw na ang lola nito, ay nagawa ni June na magnakaw na naging dahilan ng muli niyang pagkakakulong. Nasentensyahan siya ng 5 taong pagkakabilanggo. Ngayong nakalaya siyang muli ay masaya si June dahil nakikita niyang masaya si Teresa sa buhay nito. Ngunit masakit na malaman na ang pamilya ng taong napili nitong pakasalan ang sumira sa kanyang buhay. Napansin ni Bernard si June kahit maraming taon na ang lumipas. Pero sa kabila noon ay hindi siya nakaramdam ng hiya sa sarili.
Sa katunayan, gusto niyang idispatcha si June nang sa gayon ay manatiling lihim ang lahat ng nangyari sa nakaraan. Ilang sandali pa ay nakangiting kinuha ni Bernard ang mikropono bago nagsalita sa harap ng lahat. Magandang araw sa inyo. Gusto ko lamang ipaalam na mayroon tayong nagaganap na double celebration. Una, ang kasal ng aking anak na si Warren. At ang ikalawa naman, ang paglaya ng tatay ni Teresa. Palakpakan natin ang kanyang ama na 2 beses na kulong at halos 20 taon na sa bilangguan dahil sa kasong pagpatay at pagnanakaw. Siguro ay napakasaya niya ngayon na makapunta rito sa kasal ng kanyang anak nang hindi man lang gumastos kahit magkano. Nagulat ang lahat ng bisita sa kanilang nalaman. Yung iba ay napalingon sa kanilang likuran habang yung iba ay pinagmasdan kung ano ang magiging reaksyon ni Teresa. Hindi lang nagulat si June, muntik na siyang atakihin sa sobrang gulat. Ang lalaki na naging dahilan ng kanyang pagkakakulong at posibleng salarin sa nangyaring insidente ay harap-harapan siyang ipinapahiya sa lahat ng taong naroon. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili pero ayaw niyang magbigay ng kahihiyan kay Teresa. Tumayo si June at lumapit sa bagong kasal. Pasensya ka na anak, hindi ko agad nalaman kung sino ang mga magulang ni Warren. At ikaw naman Warren, siguro ay hindi mo alam ang ginawa ni Sylvia at Bernard. Hindi sila ang tunay mong mga magulang. Inampon ka lang nila dahil sa kayamanan ng iyong ama na pinagplanuhan nilang patayin. Tapos ako ang pinagbibintangan nila. Pero ang hiling ko, sana ay maging masaya kayo ni Teresa. Alam ko namang wala kang kasalanan. Wika ni June bago nilisan ang lugar na iyon. Nagkatinginan lamang si Teresa at Warren. Teresa, mamaya na natin isipin ang problema. Mag-enjoy muna tayo ngayon. Wala rin akong alam sa lahat ng nangyayari. Nagpatuloy ang selebrasyon base sa program na ginawa ng MC at wedding coordinator. Nagstay sa hotel ang bagong kasal. Dahil sa pagod ay agad silang nakatulog. Kinabukasan na nila pinag-usapan ang tungkol sa mga nangyayari sa kasal. Samantalang si Bernard at Sylvia ay matindi ang naging pagtatalo. Ito na nga bang sinasabi ko Bernard Masama ang kutob ko sa babae na yan. Sana inalam mo kung saan ang galing yang si Teresa. Pero ang sabi mo, walang magiging problema dahil pwede naman silang maghiwalay. Ang reputasyon, hindi mahalaga kung mayroong pera. Ano na lang ang mangyayari sa atin ngayon? Baka makulong pa tayo. Sylvia, huminahon ka. Ano bang iniisip mo? Maraming taon ang lumipas at wala namang ebidensya na magpapatunay na tayo nga ang pumatay sa kanya. Maayos ng buhay natin at saka may pera na tayo. Kaya nating magbayad ng magagaling na abogado. Isa pa, hindi maniniwala si Warren sa pinagsasabi niya. Uminom si Sylvia ng pampakalma pero hindi niya magawang makatulog ng mahimbing. Noon, nagpakasal siya sa isang negosyante. Gumanda ang buhay at nabili ang lahat ng gusto. Pero isang araw, nag-uwi ng babae ang kanyang asawa. At minahal niya ang babaeng yon kaya sa huli ay gustong makipaghiwalay ng kanyang asawa. Lalo na't buntis na pala ang kabit nito. Baog si Sylvia at hindi yun alam ng kanyang asawa. At upang hindi matuloy ang kanilang hiwalayan ay tinanggap niya ang kondisyon nito na titira sila sa iisang bubong kasama ang bata. Pero hindi kasama ang nanay nito. Ang hindi alam ni Sylvia, mayroon palang iniwan na last will ang kanyang asawa na nagsasabing ang lahat ng kayamanan nito ay iniiwan niya kay Warren at makukuha niya ang lahat ng iyon kapag sumapit na ang kanyang 18 taong kaarawan. Nagkataon naman na ang katiwala ng negosyante ay si Bernard. Noon pa man ay may lihim na siyang inggit sa negosyante. Kaya naman, nagkasundo sila ni Sylvia na patayin ang tatay ni Warren at idispatcha sana ang mag-ina. Pero hindi na iyon nangyari dahil namatay ang nanay ni Warren matapos duguin sa sobrang stress nang malamang namatay na ang negosyante. Habang nasa burol ay doon nalaman ni Sylvia ang tungkol sa naiwang last will ng kanyang asawa.
Kaya naman, napagpasyahan niyang ampunin ang bata. Sila ni Bernard ang nag-register ng dokumento ni Warren kung saan sila ang lehitimong magulang nito. Si June din ang naisip nilang sumalo sa lahat ng kasalanan. Total ay ito naman ang madalas na kasama ng negosyante. Si June din ang naisip nilang sumalo sa lahat ng kasalanan. Total ay ito naman ang madalas na nakakasama ng negosyante. Dahil sanggol pa si Warren noon, si Sylvia at Bernard ang namahala sa naiwang kayamanan ng negosyante. Nagpasarap sila sa buhay at magpapatuloy pa sana ito kung hindi sumulpot si June. Una pa lamang ay hindi naman nagmamahalan si Bernard at Sylvia. Nagsama lamang sila dahil sa parehong interes. Kailangan nila ang isa't isa upang mapagtagumpayan ang maitim na balak at lihim ng nakaraan. Lumipas ang 3 araw matapos ang kasal, binisita ni Warren ang kanyang mga magulang kasama si Teresa. Nandito ako para kunin ang aking mga gamit. Nakumpirma ko na totoo ang sinabi ng tatay ni Teresa. Pero wala naman akong masasabi sa inyo dahil naging mabuti kayong magulang sa akin. At kung ano man ang hindi naging magandang ginawa nyo noon ay ayaw ko nang ungkatin pa. Ganoon din ang magulang ni Teresa. Kaya sana maging civil ang ating relasyon. Warren, oo, inampun ka namin at maiintindihan mo naman siguro kung bakit namin yun itinago sa'yo. Minahal ka namin bilang tunay na anak. Pero naniniwala ka ba sa lahat ng sinabi ng tatay ni Teresa? Talaga bang tatalikuran mo na kami bilang iyong mga magulang? Tanong naman ni Bernard. Hindi naman po sa ganon. Gusto lang namin magsarili. Matanda na ako at hindi magtatagal ay bubuo ng sariling pamilya. O sige anak, kung yan ang gusto mo. Wika naman ni Sylvia. Ayaw niya nang gumawa pa ng iskandalo dahil alam niyang wala rin namang kakampi sa kanya. Pagkaalis ni Warren at Teresa ay agad na nag-usap ang mag-asawa. Sylvia, nakita mo na? Tama ako. Hindi na magpapaimbestiga si Warren. Magiging maayos ang lahat. Mamumuhay tayo katulad ng dati. Normal lamang na bumukod si Warren dahil may asawa na siya. Yun na lang ang isipin mo. Tsaka nakaisip na rin ako ng paraan para ma-realize nila na hindi tayo basta-basta pwedeng iwanan o talikuran ng ganito. Gusto kong malugi ang negosyo niya nang sa gayon ay bumalik at magmakaawa siya sa atin. Wika ni Bernard. Bago mag-honeymoon, inasikaso ni Warren ang lahat nang sa gayon ay wala na siyang problema sa kumpanya at talagang ma-e-enjoy niya ang bakasyon. Isa pa ay may kinuha rin siyang financial director na mukha namang mapagkakatiwalaan at magaling pagdating sa negosyo. Nirekomenda ito ng kanyang ama kaya nasisiguro niyang magiging maayos ang lahat. Wala siyang kaalam-alam na plinano ni Bernard ang pagkalugi ng kanyang negosyo. Totoong magaling ang financial director sa pamemeke ng mga dokumento lalo na pagdating sa pagnanakaw. Mabilis na lumipas ang 6 na buwan. Maayos at mukhang stable naman ang kumpanya base sa mga report na ibinibigay sa kanya. Hanggang isang araw ay nagulantang na lamang si Warren dahil peke pala ang lahat ng iyon. Ang katotohanan ay lugi na pala ang negosyo at ang natitirang pera ay hindi nasasapat para masweldohan ang lahat ng empleyado. Nasira na rin ang kanyang imahe sa mga investor pero sa kabila noon ay wala siyang balak na dumapit kay Bernard. Nakasuporta si Teresa sa kanyang mister. Sa gitna ng problema ang kinakaharap ay magkasama pa rin sila. Nagsisilbing inspirasyon sa isa't isa lalo na nang malaman nilang buntis na si Teresa. Natuwa si Sylvia at Bernard pero mas masaya sila nang malamang nalulugi na ang negosyo nito. Ine-expect nilang pupunta roon si Warren upang magmakaawa sa kanila. Inihanda na rin ni Sylvia ang kanyang mga sasabihin pero hindi iyon nangyari. Sa kalagitnaan ng problemang kinakaharap ng negosyo ay natuklasan ni Warren ang ginagawang pangungupit ng financial director at kasabwat nito sa purchasing department at accounting department na agad niyang sinisante at sinampahan ng kaso. Inamin ng financial director na napag-utusan lamang siya ni Bernard. Dahil sa galit at sama ng loob ay hindi na muli pang kinausap ni Warren si Sylvia at Bernard
Nawala na rin ang natitira niyang respeto sa mga ito. Lumipas ang 2 taon, nagulat na lamang si Warren nang malamang nalugi na ang kumpanya ni Bernard matapos maloko ng katiwala at kanang kamay nito. Binalikan siya ng karma dahil sa ginawa nito sa kanya noon, habang si Sylvia naman ay tumira sa ibang bansa, dala ang nakulimbat na pera sa kumpanya. Mayroon pala siyang naitagong pera dahil alam niyang hindi magtatagal ay malulugi ito. Hindi man nakulong si Bernard pero sa huli ay naiwan siya ng mag-isa. Walang pera, walang asawa at walang anak. Puro kalungkutan at pagsisisi ang kanyang nararamdaman. Si Sylvia naman ay nanirahan man sa ibang bansa pero wala ring kaligayahan. Walang kakilala, walang kaibigan at hindi magtatagal ay kailangan niyang magtrabaho upang mabuhay. Mantala, si Warren at Teresa kasama ang kanilang mga anak ay masaya nang namumuhay. Bumalik na sa dati ang kita ng kumpanya at patuloy pang umaasenso. Si Tatay June napagpasyahang bumalik sa probinsya upang magtanim ng mga gulay na siyang nagbibigay sa kanya ng kasiyahan. Wala man siyang asawa ay marami siyang kaibigan sa probinsya na handang tumulong sa kanya sa oras ng pangangailangan. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.